Okay. So meron tayong pasyente rito mga kaibigan, isang Samsung Radeon AMD graphics, no? Naka Intel Core i3. So problema daw dito is black screen, minsan ay stuck sa logo sa Samsung, no? At minsan merong mga nagpapakita mga text. Try natin i-open. Okay. Na-stuck siya dyan mga kaibigan. Okay. So, ano bang nakikita nating issue dito? Try nating pasukin yung kanyang BIOS. Baka kasi sa mga ganitong indication mga kaibigan, dalawa lang yan mga kaibigan. Either na-corrupt yung OS, merong problema sa operating system, software problem yon, or else merong problema sa nakalagay na drive. Pwedeng defective yung nakalagay na drive, depende kung HDD yon or SSD. So, pasukin natin yung BIOS, turn on, F2. Okay, so ang naka-install na kanyang SSD dito is 256GB wall RAM SSD. Ngayon, try natin mag-boot dyan. Sa boot, and then boot priority. Yan, nadedetect naman niya. Enter, enter, F10, yes. Meron din kasing iba mga kaibigan na may nadedetect na drive pero sira yung drive. Sira yung hard drive or yung SSD. Yun, so katulad nito. Ma'am, na-check na ba ito? Okay. So, as per checking ng ibang technician, defective na yung drive. Alright. So then, ang kailangan natin gawin dito, ang una nating cure mga kaibigan is, since na-diagnose na daw ng iba, at sinabi daw na palitan yung hard drive or yung SSD, try nating lagyan ng bagong drive. Okay? Kasi kapag defective na yan, hindi na natin siya pwedeng i-reformat or whatsoever. Yun pa yung unang cure na pwede natin gawin, mag-reinstall ng operating system. Okay? Palitan natin ng drive to mga kaibigan. Isample lang natin yung hard disk drive natin dito. Itong 500GB. Okay? Ma'am, palitan natin yung drive. So, bilang isang technician mga kaibigan, syempre, dinouble check din natin, no, kung talagang hindi na gumagana yung kanyang SSD. So, ang nilagay is 256GB SSD wall RAM mga kaibigan. And hindi nga siya na-detect, hindi siya maandar. So, drive replacement is yung kailangan natin dito. Na-stuck sa logo, no? Okay, so kunin natin yung ating bootable device. I think this is UEFI ito mga kaibigan. Na-check natin kanina sa BIOS, no? So kailangan natin ng bootable device na pang UEFI or pang GPT. Bali, fast forward lang natin sa OS reinstallation or tignan natin kung magtuloy-tuloy siya. Then i-update ko na lang kayo mga kaibigan. So time-lapse muna tayo. So malapit na mga kaibigan. Almost there. And there you go. Alright. So okay na siya mga kaibigan, no? So sa mga ganung problema, yun nga, may problema sa drive. Minsan din naman dapat chine-check din ng technician kung ano yung gamit niyang bootable device, pang UEFI ba, pang MBR. Syempre kailangan ding i-verify ng technician kung defective nga talaga yung hard drive or yung SSD. So far yung sa atin, sabi ni ma'am yung owner,
na na-check na ng ibang technician, sabi nila defective yung SSD. Ngayon, nire-check ko, plug-in ko sa isang enclosure, and yun nga, hindi siya ma-detect, wala talaga, as in, dead na yung kanyang SSD. So, okay na to mga kaibigan, drive replacement. Depende na lang kay ma'am, kay client kung ipapa-SSD upgrade niya or whatsoever. Kasi ito parang gusto lang din niyang i-check makasiguro. So, okay na. Yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.